Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-10 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Kayamanan at Karalitaan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Dumating si Simon kasama ang kanyang mga katulong na may dalang 2 baul ng mga alahas. Dahil pinakamalaki ang bahay ni Cabezang Tales sa lugar at nasa pagitan ng San Diego at Tiani, doon siya nagpasya na magtigil ng 1 araw at 1 gabi. Sa umpisa, kinabahan si Cabezang Tales dahil wala siyang maihahandog kay Simon na tulad ng tradisyong Pilipino, ngunit si Simon ang nagdala ng lahat ng kailangan. Nang tanungin ni Simon si Tales kung sapat na ang kanyang baril bilang proteksyon laban sa mga tulisan, walang gaanong sagot si Tales. Nagtipon-tipon ang mga tao upang makita ang mga alahas ni Simon. Naroon si Kapitan Basilio kasama ang kanyang pamilya at si Hermana Penchang na gustong bumili ng singsing para sa birhen ng Antipolo. Si Julie ay naiwan sa bahay, nagbabasa ng isang aklat na ipinagbilin ni Hermana Penchang na kanyang kabisaduhin. Binuksan ni Simon ang kanyang mga baul at inilabas ang iba't ibang uri ng alahas, mga kwintas, singsing at mga relikaryo na sinasabing nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang mga taong naroroon ay humanga sa mga alahas, lalo na sina Kapitan Basilio at Sinang. Ipinakita ni Simon ang iba't ibang mamahaling bato, kabilang na ang mga diamanteng may iba't ibang kulay, ruby, esmeralda at sapiro. Habang pinagmamasdan ang mga ito, naramdaman ni Cabezang Tales ang matinding lungkot at inggit dahil sa yaman na nakikita niya habang siya ay lugmok sa hirap. Ibinunyag ni Simon na sa kanyang mga alahas, maaaring makontrol ang kapalaran ng tao, maaaring magbigay ng buhay o magdulot ng kamatayan. Binanggit niya na may kakayahan siyang paalisin o pakawalan ng isang tao gamit lamang ang isang maliit na bato. Napansin ni Simon na si Cabezang Tales ay tila interesado ngunit nag-aalangan. Kaya tinanong niya ito kung mayroon itong alahas na gustong ipagbili. Nang maalala ni Sinang ang kwintas ni Maria Clara, hinanap ito ni Cabezang Tales. Sinubukan ni Simon na bilhin ang kwintas sa halagang 500 piso. Ngunit nagdadalawang isip si Tales dahil gusto muna niyang kumonsulta sa anak niyang si Julie. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Cabezang Tales ang pari na tagapangasiwa at ang bagong umuupa sa kanyang lupa. Ang nakitang eksena ay nagdulot ng matinding galit sa kanya at nagpasiya siyang sundan ang mga ito. Hindi na bumalik si Tales kay Simon ng gabing iyon at kinabukasan, natagpuan ni Simon na nawawala ang kanyang baril at may sulat na iniwan, si Tales. Ang sabi ni Tales sa sulat ay humihingi siya ng paumanhin sa pagkuha ng baril dahil kailangan niya ito para sumali sa mga tulisan, kapalit ang kwintas na nais bilhin ni Simon. Kinabukasan, nalaman na may 3 pinatay noong gabing iyon, ang pari, ang bagong umuupa at ang asawa nito. Lahat sila ay natagpuang patay na may lupa sa bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na may nakasulat na Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Si Tandang Selo naman ay dinakip ng mga Guardia Sibil dahil hindi nila natagpuan si Cabezang Tales. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumating si Simon sa bahay ni Cabezang Tales, kasama ang kanyang mga katulong na may dalang mga baul ng alahas at nagpasya siyang magpalipas ng araw at gabi doon dahil pinakamalaki ang bahay sa lugar at ito ay nasa pagitan ng San Diego at Tiani. Ipinakita ni Simon ang kanyang mamahaling mga alahas at hiya sa mga tao na nagdulot ng paghanga at pagkagulat dahil sa kayamanang kanilang nasaksihan. Kabilang dito ang mga alahas na sinasabing nagmula pa sa sinaunang panahon na nagbigay inspirasyon sa mga tao na bumili at humanga sa mga alahas. Naging interesado si Simon sa kwintas ni Maria Clara na nasa pagmamayari ni Cabezang Tales at inalok niya ito ng 500 piso kapalit ng alahas. Ngunit nagdesisyon si Tales na kumonsulta muna sa anak niyang si Julie bago ito ibenta. Habang pauwi si Tales, nakita niya ang pari na tagapangasiwa at ang umuupa ng kanyang lupa na tila pinagtatawanan siya.
na nagdulot ng matinding galit sa kanya at humantong sa kanyang desisyon na sundan sila sa kanilang daan. Kinabukasan, natuklasan ni Simon na kinuha ni Kabesang Tales ang kanyang baril at iniwan nito ang kwintas bilang kapalit, na sinamahan ng sulat na nagsasad na si Tales ay sasali sa mga tulisan. Sumunod na umaga, natagpuan ang 3 bangkay na patay na may lupa sa bibig at dinakip si Tandang Selo dahil hindi natagpuan si Tales. Mga mahahalagang tauhan. Simon, ang misteryosong mag-aalahas na malapit sa Kapitan General. Siya ay nagpunta sa bahay ni Kabesang Tales upang magbenta ng mga alahas sa mga tao sa baryo. Nagpakita siya ng yaman at karangyaan sa kanyang mga bitbit na alahas. Maliban sa pagiging negosyante, si Simon ay naglalayong himukin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga alahas at gamitin ang kanilang pangangailangan para sa kanyang sariling layunin ng paghihiganti. Kabesang Tales o Telesforo Juan de Dios. Isang magsasaka na nawalan ng lupa dahil sa mga abusadong pari at bagong nangungupahan. Sinubukan niyang makipag-ayos kay Simon upang ibenta ang kwintas ni Maria Clara. Ngunit bandang huli ay nagpasya siyang sumama sa mga tulisan upang ipaglaban ang kanyang karapatan at katarungan. Siya din ang sinasabing pumatay sa 3 tao sa kabanatang ito. Kapitan Basilio. Isa sa mga prominenteng mamamayan sa baryo na mahilig sa mga antigong bagay, naimpluwensyahan ng kayamanan ni Simon at naghangad na makabili ng mga bihirang alahas upang mapatunayan ang kanyang mataas na estado sa lipunan. Sinang, anak ni Kapitan Basilio na kasama sa pamimili ng mga alahas at nabighani sa mga magagandang bagay na kanyang nakita. Hermana Penchang, isang relihiyosong babae na nagnanais bumili ng sing-sing para ialay sa Birhen ng Antipolo. Siya rin ang nagpupumilit kay Julie, ang anak ni Kabesang Tales, na mag-aral ng dasal na ibinigay ng pari. Tandang Selo, ama ni Kabesang Tales na kinuha ng mga Guardia Sibil nang hindi mahanap si Tales. Padre Clemente, ang paring namahala at kumuha sa lupain ni Kabesang Tales na sa kabanata ay pinatay. Siya ang naging sanhi ng galit at paghihiganti ni Tales. Mga bagong nangungupahan. Ang mag-asawang umagaw sa lupain ni Kabesang Tales at patuloy na nagpapahirap sa kanya. Kasama silang pinatay at ang kanilang mga bibig ay puno ng lupa. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa tahanan ni Kabesang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tiani. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nakipanuluyan, tumira pansamantala sa tahanan ng iba, pangangailangan, mga bagay o serbisyo na kailangan ng isang tao para mabuhay. Revolver, baril, isang uri ng sandata na may umiikot na silindro. Hiyas, mga alahas na karaniwang gawa sa mamahaling mga bato at metal. Kwintas, isang uri ng alahas na isinusuot sa leeg. Sangguniin, kumonsulta o humingi ng payo. Tulisan, isang salita para sa mga magnanakaw. Paumanhin, isang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi o paghingi ng kapatawaran. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kayamanan ay hindi palaging nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Sa halip, maaari itong maging sanhi ng inggit, galit at kaguluhan, lalo na sa mga taong pinagkaitan ng hustisya at kabuhayan. Ang desperasyon at kawalan ng pag-asa ay nagtutulak sa tao na gumawa ng hindi kanais-nais na hakbang, tulad ng pagsali sa mga tulisan o paggamit ng dahas upang ipaglaban ang kanilang karapatan at dignidad. Ipinapakita ng kabanata ang epekto ng kawalan ng hustisya at pang-aabuso ng mga makapangyarihan na naguudyok sa mga tao na maghimagsik at maghahanap ng sariling paraan para maipaglaban ang kanilang mga nawalang karapatan. Ang yaman at karangyaan ay maaaring gamiting instrumento para sa kapangyarihan at impluwensya, ngunit hindi nito kayang bilhin ang tunay na katarungan at kapayapaan ng kalooban ng mga taong naaapi. Ang kabanata ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at hustisya sa lipunan
dahil ang kawalan nito ay nagdudulot ng kaguluhan at paghihiganti na maaaring magdulot ng higit pang pinsala at karahasan. At diyan, nagtatapos ang ika-10 kabanata ng El Filibusterismo, Kayamanan at Karalitaan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.